Nako, eto na po mga kabayan, malaking sabwatan na Lacson at BBM confirmed na. Speak Cayetano may malaking binulgar laban kay Lacson at tunay na mastermind sa palasyo. Nako, yan po mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at eto na. Mula po sa Abante News Online, sabi po dito, PBBM mas bet si Gatchalian kaysa Cayetano bilang leader ng Senado. Obvious ba? Yun lang masasabi ko. Very obvious mga kabayan. No? At nagpahayag na nga si Ante Claire, mga kabayan, na mas kinikilala po nila si Gatchalian kesa po dito kay Cayetano. Bakit? Ang tanong, bakit mga kabayan? No? Kung tayo po ang tatanungin, isa lang po siguro ang magiging sagot natin. Dahil si Gatchalian ay hawak nila sa liig, di ba? Or maybe Gatchalian ay tuta rin nila mga kababayan. Diba? Kasi hindi po yan si Gatchalian hindi po yan maging eager to be a Senate President mga kababayan. Hindi po yan babak-apan ni Soto, hindi po yan babak-apan ni Lacson, ni Tulfo kung hindi ito tuta ng administrasyon. Para Para hindi maimbestigahan ang mastermind sa flood control, Kanina nga mga kabayan, may nakita akong post pero mamaya ko sa inyo Ipapakita. Erwin Tulfo. Sa Blue Ribbon may bagong pasabog o mamaya i-share ko po yan sa inyo mga kabayan. Okay? Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Dominicos, oo, sino si S? Si SP Cayetano ayaw niya dahil alam ang kalokohan nyo. Ayan mga kabayan. Sabi nila lang, sila pala talaga. Opo, sila pala talaga ang senador ng Malacanang. Pero todo po sila sa pag-deny. Diba? Todo po sila sa pag-deny dyan mga kabayan. Sabi po ni Founder Lars, bet maging aso ng bangag na Pangulo pagtagal Azucena ang labas. Nyo, Senator Gatchalian, kahihiyan kayo sa mga tiga Valenzuela. Ayan mga kabayan grabe. Palakpakan ng mga bangag. Sabi po dito ni Taha, salamat sa korte na isang di na bayaran ng maleta. Paano na tayo kung pati sila? Correct. Kung pati Korte Suprema ay bayaran ay wala na. Todas ang Pilipinas. Anyway, speaking of hawak sa liig mga kabayan, no? Speaking of ang tawag nila dito, Senator ng Malacanang. Anong sabi dito kanina? Meron na nagsabi dito speaking of Senador ng Malacanang, eto po, todo po sa pagdidinay itong hinayupak na ito mga kababayan. Senator Raffy Tulfo, sabi niya po dito mga kababayan, never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Aray ko po, sino niloloko nyo? Sino niloloko nyo? Nababanggit lang ang pangalang President Bongbong Marcos Jr. Diyan. Sa investigation sa flood control, bigla na lang nag-iba ang ihip ng mga hangin dyan, diba? Biglang nag-iba at iba na lang ang imbestigahan natin kaysa po sa flood control, diba? Ay nako. Sabi niya po dito, siguro sila po, Cayetano Black, nagpapadikta sa DDS, kaya takot na takot sila. Kung ano yung lahat na kilos nila, kung ano yung maniobra ng mga trolls nila, doon po sila sumusunod. Ayan mga kabayan. Ito si Raffy Tulfo, no?
sa dami-dami ng fans mo sa mga social media platforms, ganun ka rin ka tanga, 'di ba? Anong trolls, 'di ba? Ah, Paano mo nasabing trolls, 'di ba? Eh kung sabihin din namin yung mga supporters mo, trolls din, 'di ba? Depende lang 'yan mga kaubayan, 'di ba? Depende po 'yan sa pag-accept ng ano niyo utak, 'di ba? Pero ito ang hindi kami makapaniwala na hindi kayo nadidiktahan ng Malacanang, 'di ba? Imposible po 'yan mga kaubayan. Ay nako. Speaking of nadidiktahan ng Malacanang mga kaubayan, kung talagang hindi kayo nadidiktahan ng Malacanang, bakit ganito na ang mangyayari? Ayan no. Hmm. Sabi po dito sa ang balita ngayon, Erwin Tulfo tututukan umano ng kanyang Blue Ribbon ang posibleng anomalya sa mga nasirang infrastruktura sa Mindanao. Aba, dahil sa lindol, aray ko po. Ay nako. You know, that's a good idea. No? That's a good idea. Pero, there is a better idea, no? Na pwede mong gawin. Ang ipagpatuloy ang flood control is investigation. Yeah? Pero bakit mapupunta na tayo sa lindol? Ano ito? Ha? Ano ito? Diversionary tactics ba ito mga kaubayan? Sabi niya po kasi dito, posibleng imbestigahan umano ng Gatchalian Black Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Erwin Tulfo kung may naging irregularidad sa ilang infrastruktura nasira matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Aray ko po mga kaubayan. Mukhang madadivert kaya kailangan talagang mag-imbestiga na si Senator Rodante Marcoleta patungkol po dyan sa flood control na yan. Kasi mukhang papalayo na po tayo mga kaubayan sa katotohanan. Di ba? Papalayo na po tayo sa katotohanan mga kaubayan. No? Bakit? Ito mga karibyo natin. Bakit doon sa paglindol iimbestigahan ninyo? Di ba? Samantalang kung Blue Ribbon, accountability or something na, di ba? Ang iimbestigahan ninyo in aid of legislation, bakit, di ba, yung nagurgur na na dalawang basketball player, hindi kayo kumikibo. Diba? Wag na tayong diyan, sabihin natin, wag na tayong makialam diyan sa basketball player na yan. Kasi sport naman yan. Dito tayo sa flood control, wag tayong lumihis mga kababayan. Para talagang may pinagtatakpan kayo hindi halata, hindi obvious yung inyong pagtatakip diyan sa mastermind na yan Ito pong naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito, ninakaw nyo kasi yung pera. Aba, sabi po ni Enrique, sana yun, iniiba na naman ang script to bend the law specialist. Ayan mga kabayan, nako po. Sabi po dito ni Lovely, nauyugang utok ni Erwin Tulfo. Murag naan na siya na sa iya ang magnitude 10.10. Ayan mga kabayan, 10.10. Aray ko po. Sabi po ni Moraga, for sure to cover up flood control scam, for your information, his party list is on top recipient of billion budget on 2025. Ano yun? 2025, even without district, might be funded to 2025 national election. Ayan mga kabayan. Ano pong masasabi dyan? Just comment down below mga karibyo natin. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Ito
Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Senate President Alan Peter Cayetano may malaking pasabog sa palasyo at kay Senator Ping Lacson. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababay. Naglatag ng seryosong aligasyon si Senate President Alan Peter Cayetano laban kay Senator Pampilo Ping Lacson sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado kaugnay ng kontrobersyal na pagpapalit ng liderato noong Hunyo 3. Sa kanyang Facebook Live nitong Sabado, ibinahagi ni Cayetano ang umano'y mga impormasyong nakarating sa kanya noong February 2026 habang may mga usapan umano noon tungkol sa posibleng pagbabago sa liderato ng Senado. Kabilang ang di umano'y pagtatangka nilang dalawa ni Senator Loren Legarda na palitan noon ang liderato. February 2026, yung ibang mga kasamahan ko sinabi na o ginamit na yung blue ribbon. May mga pinagtakpan sa majority nila. May mga pinakita sa akin. Saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically ang sinasabi, nakipagsabwatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever, may mga pinagtakpan from mastermind, low, lower, and then iba-ibang grupo yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang salaysay, ikinento ni Cayetano ang umano'y mga pangyayaring nasaksihan niya mismo kaugnay ng ilang personalidad na may kinakaharap na mga kaso. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila kasi tinawagan na yung mga may kaso. Huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo. Hindi na kayo kakasuhan. Ipinahayag din ni Cayetano na personal niyang nasaksihan ng mga pangyayari. Yung isa doon na witness ko mismo dahil sa harap ko tinawagan yung isang high official at narinig ko yung pinag-usapan. So we stop there kasi nga may isa namang wala naman siyang kaso. Yung kinukwento ko sa inyo pero nagulat ako, takot na takot. And isang dahilan, takot dahil minsan medyo napitik din siya na baka banggitin ang pangalan niya. Although he swear, wala naman siya. Kasunod nito binanggit ni Cayetano ang umano'y naging papel ni Lacson. Doon ko nga nakita na grabe ang leeway ni Senator Lacson na kasi may sinabi si Senator Lacson doon na parang hindi kausapin natin yung mga namamahala kasi yung witness na yan ay hindi credible. Pero pagdating kay Joel Villanueva, pagdating kay Jinggoy, kahapon nakita ko po itong video no na i-post. I think that was two days ago na binabanggit ni Senator Alan Peter Cayetano. Binabanggit niya na ang pasimuno ng maniobra sa loob ng Senado para mawasak o mapahina ang dating majority block ng 13 na mga senador na pinamumunuan po sa side ni Senator Alan Peter Cayetano, itinuro niya si Senator Ping Lacson na nakipagkontsabahan sa Malacanang at sa Ombudsman. At sinasabi dito na ang mga records ng di umano ng mga testigo sa dating hawak na Senate Committee on Blue Ribbon na pinamumunuan pa ni Senador Ping Lacson ay ginamit ito para magbuo ng mga pananakot na uri ng kaso kagaya ng ginawa kay Senator Jinggoy Estrada, ginawang pangbablackmail kay Chis Escudero, at ang ganun din po kay Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar. Ito po yung mga tinarget para makuhanan po ng pagkakataon na gamitin ang pangbablackmail sa kaso. Mahina, gawa-gawang kaso, kulang sa ebidensya, subalit dahil po ombudsman ang nananakot, na pwede itong iakyat sa pagkakaroon ng kaso sa Sandigan Bayan, edi matatakot ka kung hindi malakas ang loob mo, kagaya ni Senator Jinggoy Estrada. Si Chis Escudero, mahina ang loob at taksil sa paninindigan, naghudas sa kaniyang mga kasamahan sa 13 original majority block bago po itong sabutahin
na nangyari ng 12 Judas. So, very sharp ang tinuran ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Ping Lacson. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano that it was Ping Lacson who orchestrated and made the initiation of conspiracy, pakikipagsabwatan. At ito, hindi niya sinabi ni Senator Alan Peter, alangan naman po makipagsabwatan si Ping Lacson sa mga security guards at barangay tanod. Hindi walang So yan mga kababayan, no? Huling-huli si Senator Ping Lacson na may sabwatan pala. With the big fish. Ayan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan? Just comment down below mga katabi natin. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.